Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Lunes, February 10, 2025. Diretsahang usapan na mahalagang issue sa bansa, kasamang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Taong 2017 nang maganapang Marawi Siege na nag-iwan ng napakalaking pinsala sa lugar, lalo na sa mga mamamayan nito. Ngayon, sa pamamagitan ng Marawi Compensation Board ng pamahalaan, natutugunan ang pangangailangan ng mga biktima ng Marawi Siege. Para bigyan tayo ng naging accomplishments at mga plano pa ng kanilang tanggapan, kasama natin ngayon si Attorney Maysara Dandamun Latif, ang chairperson ng Marawi Compensation Board. Magandang tanghali, Attorney Sara, at welcome po sa ating program. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Asek Joey at Asek Weng po. Maraming salamat po at ako po ay naimbitahan dito sa ating Bagong Pilipinas program. Attorney, siguro para po mabigyan ng konteksto kung ano yung ginagawa o ano yung role ng Compensation Board, balikan po muna natin yung batas na nagko-compensate sa mga naging biktima ng Marawi Siege. So, 2022, naisa batas ito, pero yung board ay 2023 lang nabuo. Tama ba yun? Tama po yun. Under Republic Act 11696, ang Marawi Compensation Board po ay isang batas na kung saan magko-compensate po sa mga nasiraan during the Marawi Siege. Kami po ay naatasan noong Pebrero 2023 po lamang nung kami po ay nag-take oath sa ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. So simula po noon na itatag po namin ang opisina na ngayon po ay nagbibigay na po ng compensation dito po sa 32 affected barangays. 24 pong barangay dyan, ayan po yung sobrang ground zero po sinasabi na siraan. And then 8 other affected barangays, may mga nasira din po dyan at nawalan ng hanap buhay. Ilan po ang katumbas nito in terms of tao, individuals, at yung structures po? Ang katumbas po nito ay 14,495. Nung po kaming nagsimula noong July 3, 2023, tumanggap ng claims hanggang July 4, 2024, meron pong kabuuan na 14,495 na nag-file ng claim. 200 plus po dyan ay death claim. Ibig sabihin po, yung mga civilian or mga innocent civilian na hindi combatant na namatay at nawala during the Marawi Siege. And then 9,000 po dyan ay yung structural claims, yung pong nasiraan. And then the rest po, yung other personal property claim, yung pong mga hanap buhay na nawala at mga gamit na nasira. So, paano po ba yung proseso ng pag-apply, pag-claim, tsaka gaano po karami o ilang yung tinatanong niya yung katumbas ng pamilya na kailangan ninyong bayaran? So, ang proseso po, magpa-file po sila physically sa aming opisina noong pong yan nangyari last year. After po na ma-approve ang aming implementing rules and regulation, kasi po nakasad po sa batas na magpapasa po kami ng implementing rules and regulation at nakalagay doon kung paano po makukuha ng ating mga biktima ang kanilang claim. So magpa-file po sila ng kanilang VCAP or Verified Claims Application Form sa aming opisina sa Marawi. And then afterwards po, ito po ay i-scrutinize or pag-aaralan ng ating intake officers. And then kung okay na po lahat, ipopost po sila sa ating Facebook page. And then kung merong mag-oppose or merong pong sasalungat, maaari po silang magbigay ng written nila na opposition sa board. And then after po nila ma-post, no, magkakaroon po dito ng ocular inspection. Ibig sabihin, pupuntahan po yung kanilang bahay na nasira. At pagkatapos po nun, i-recommend po ng aming engineers, no? Meron po tayong mga engineers na itong bahay na to, ito yung sukat niya, ito yung kanyang dimensions, ito yung kanyang structure, kung 5-story, concrete o hindi. And then yung pong aming mga abogado naman, yung magsasabi na lahat po ba ng inyong mga dokumento ay in order? Lahat po ba ito ay original or ito po ba ay nakaayon sa batas?
for authenticity and due execution. And then after that, kung okay naman lahat, yung ating secretariat under the law, magre-recommend for ng approval. Ang kanyang dokumento ay tinatawag na Secretariat Evaluation form na sinasabi natin na, sir, report na magre-report po sa board na itong claim na to ay dapat aprubahan. Supposing po approved ng board yung claim, paano po yung computation? Sabihin natin, kunyari, meron akong property na 100 square meters. So, paano po magiging computation? So, bago po yun aprubahan po ng board, aakyat po muna yan sa sinasabi nating raffle. Kasi po, malalaki po yung claim, no? Hindi maliliit, no? Dahil structure na sira, 9,000 structures, no? Imagine. So, pupunta po yan sa isang division. Bali, hinati po na, siyam po na miyembro ang board, no? So, hinati namin sa 3 division. So, wala kaming karapatang mamili. Iraraffle po yan ng aming secretariat. At pagkatapos, magkakaroon po ng clarificatory hearing. Papatawag po namin yung claimant. At papatotohanan niya lahat ng sinabit niya sa amin, i-identify namin siya kung talagang existing po siya na tao at yung structure at ituturo po niya doon sa sinasabi natin na mapa. Kapag naituro niya po sa mapa, sinasabi natin na NAMRIA map, sasabihin natin na, totoo pala ang inyong claim. And then yung mga dokumento niya in order, aaprubahan po yan ng board. At bibigyan po natin yan ng 30 days publication. Ipapublish po natin sa newspaper. Kung wala pong mag-oppose, saka lang po tayo magkakaroon ng payment. Yung payment po, i-request pa po natin yan sa Department of Budget and Management. Ano po ba yung consideration ng board? Una po, type of loss. Kung ito pong loss na ito ay whether or not debt claim, dapat mapatunayan niya na during the time of the siege, noong May 17 to October 23, ay nawala siya, namatay, or missing for that span of the year. So, 4 years at least minimum, no? Na hindi siya narinig, wala siya, hindi siya nag-surface. And then kung naman pong structural claim, depende po yan dun po sa replacement cost or fair market value. Pag sinabi po natin, whichever is lower pa, nakalagay sa batas. Pag sinabi po nating replacement cost, ang per square meter po, no? Kunwari po, 100 square meter, ang valuation standard po natin ay pag concrete, 18,000 per square meter. Kapag po ito ay mixed, ibig sabihin, made of concrete and made of wood, ay 13,500. Kapag naman pure na wood, 9,000. Pag totally destroyed. So kung 100 square meter, kung let's say nagbahay siya ay 2015, 16, depreciation niya halos wala na, no? So times mo lang yan sa 18,000, magiging 1.8 million. Pero kung matagal na po siya, like for example, 10 years, bababa pa po yun. Kasi depreciation po, kasama po yun sa ating computation. Kasi po, nasa batas na whichever is lower. Ito pong sinasabi ko replacement cost. Ang isa po na may depreciation, yung fair market value. Pag fair market value po, may depreciation kasi nakalagay po doon sa ating batas, sa assessment, ay ina-assess po yung structure based sa edad ng Oo. structure. So, i-multiply pa po siya sa depreciation rate niya. So, bababa po. And nakalagay pa po sa batas kung sino mas mababa dun sa replacement cost na sinabi ko sa inyong 1.8 or yung sinasabi na fair market value na may less pa ng depreciation. So regardless yan kung nasa ang lugar yung property mo, kung nasa prime location siya o Yes. nasa looban, Wala. pare-pareho lang talaga yung Wala po computation. talaga siyang distinction tungkol doon. And of course, yung sinasabi po natin, ano po ba yung mga priority? Priority po natin ngayon, yung binayaran po natin debt claim. So meron po tayong 200 plus na debt claim na binayaran ngayon at nakapagbayad na po tayo dyan ng halos 100 plus noon, 190. And then, pangalawa po structural. Kasi po sabi po ng gobyerno, bigay nyo muna yung pambayad doon sa bahay para makabalik. And then, pangatlo po, yung other property claim, yung mga negosyo. Kasi karamihan po dyan sa most affected area ng barangay, commercial. So, lahat po yan, halos 90% mga business establishment. So, yun po yung pangatlo. So, nung nakaraang taon, ilan po yung claims yung na-resolve at ilan po rito yung na-release na ang claim? Yung, meron po bang instance na may mga nag-oppose? So, nakaraang taon po, meron po tayong na-release na 841 million, 887 na
claim, no? Katumbas po yan ng 496 claim. Of course, hindi naman po 100% yan na wala nag-oppose. Meron ding nag-oppose. Pero hindi naman po ganun kalaki para ma-affect po yung ating disbursement. Mga siguro out of the 496, ang nag-oppose lang dyan, less than mga 5%. Ganun po. Ma'am, Or kanina mga 3% pa yata. sa process na binanggit nyo, may 3 instances or 3 opportunities na pwede mag-oppose doon sa pag-file ng papel, Apa. tapos doon sa hearing ng board, Apa. and then pag na-publish na. So bakit ganun kabusisi yung proseso? Ganun po kasi nilagay natin sa IRR natin. Kasi ang sabi po ng batas, there shall be a 9-member board na quasi-judicial body. Ibig sabihin po, ito po ay korte. It's akin to a court. Quasi-judicial, nag-weigh siya ng evidence. So, mabusisi po di po ba ang korte? Tinitingnan po kung ang mga dokumento mo ay talagang authentic or hindi. Tinitingnan talaga kung existing ang struktura o hindi para maiwasan po natin yung fraud at misrepresentation. Kasi po, kapag may fraud, kawawa po ang taong bayan kasi ang nagbabayad po nun ay taxpayer, no? Tapos, pag may misrepresentation naman, kawawa naman yung totoong owner kasi baka nakuha na yung pera tapos siya yung nawala na, no? So, at mag-spur pa ng mas malaking gulo. So, mabusisi po talaga dahil yun po yung nilagay sa ating batas. Basis lang naman po ay substantial evidence, hindi po yung proof beyond reasonable doubt. So, ibig sabihin kung makukuha natin yung substantial evidence, meaning ma-present mo lang yung basic, no? Yung pag-aari mo, meron kang tax declaration, kaya may titulo ka, o kaya meron din kang nagsasabi na 4 na tao na nagte-testify na ikaw talaga ay kapitbahay nila, at may tuturo mo ng maayos sa mapa yung bahay. Kasi imposible naman, dahil meron po ang gobyerno na tinatawag na 3D map. So, ang kagandahan po, right after the siege, no, ginawa po ng government, pinicturean po nila lahat yung mga bahay na nasira at nakatayo pa po. So, ibig sabihin, although nasira, nakatayo pa. So, kung ipo-point mo doon, at makikita talaga namin na yun ang bahay mo at doon din sa ocular inspection ay nag-match 100%, ay talagang ikaw yung existing owner. Tsaka kasi right after that, may mga bumalik po doon para maglagay ng karatula doon na property nila itong Yes, lugar na to. marami rin po nag-claim ng property nila at naglagay na this is owned by certain property owner. So, ma'am, bago po natapos yung 2024, kumusta po yung bilis at saka yung efficiency ng pag-process ng claim? Ilan po ba yung target na mai-distribute ngayong taon po or kada taon? So, nung last year po, sabi na po natin, ang target natin is around 2,000, no? So, ang na-achieve po natin dyan, 1,436 for a total of 2 billion, no? Ibig sabihin, medyo efficient kami at impressive kasi hindi po kami pwede lumagpas sa 2 billion kasi po ang budget lang po namin for 2023 and 2024 combined is 2 billion. So, meron po tayo tinatawag na cannot budget more than yung allocation. No? So, yung target po natin na budget ay na-achieve natin 100%. So, efficiency-wise, last year, we're very efficient kasi na-achieve natin yon before the year ended. And then this year naman, nagta-target po tayo ng 2,000 to 3,000 na claimants. So, kung tutusin po, doble na po yung tina-target namin this 2025. So, mga ilang taon pa yan? Kasi kung 9,000 po yung claimants talaga. Of course, under Republic Act 11696, nakalagay po kasi doon na meron po tayong sunset clause na nasabi na hanggang 2028. Siguro na-foresee na po ng mababatas na hindi madaling mag-prove ng ownership, lalo na kung ang kinreate po ay quasi-judicial body na mag-weigh ng evidences. So, as of 2028, dapat tapos na namin lahat. So, if we're targeting 3,000, no, a year. We will be able to finish at that time. Ma'am, so far sabi nyo very efficient at impressive yung naging output ninyo. Pero may challenges ba na na-encounter kayo at paano nyo po ina-address ito? Opo, napakalaki po nung challenges kasi at first yung ating community ay talagang resistant doon sa methodology kasi sabi nila, bakit hindi nilang ibigay sa amin one time, big time yung pera na yan? Bakit kailangan nyo pa kaming pahirapan? At magpresenta pa ng katakot-takot na ebidensya, no, mga primary documents para ma-prove na sa amin yan. Ang sabi po namin, kailangan natin mag-communication and messaging, no, sa community. So, ang ginawa namin po,
public consultation. Dami po namin public consultation. Pumunta po kami sa community din. Dun sa 32 na shelter, no? In-explain po ng aming mga information officer, mga lawyers, engineers, paano po namin i-measure, gagawin, i-ocular. So, matindi po yung resistance nung umpisa, no? Talagang nababash pa kami, bakit ganito? Meron pa kayong depreciation. So, ang challenge po talaga dito is yung community acceptance and awareness. So, ang ginawa po natin, para ma-hurdle yun, we made sure na pumunta kami sa community at saka ini-invite namin sila for public consultation. And then, pangalawa po yung challenge namin sa human resources. Kasi, imagine, no, if you're going to measure a house, it will take so many days, no? Engineers namin, talagang double time sila na mag-measure ng mga houses. It's 9,000 structures. So, ang challenge talaga natin, how to hire more lawyers and engineers. Right now, ang capacity namin, kung tutusin, 1,500. Pero ang target namin, 3,000. So, ang challenge talaga is how to double that. Ang challenge namin ngayon is to ask for more additional engineer and lawyers para sa amin. Para yung 3,000 na tina-target ay makuha namin. And yun po yung challenge talaga. And pangalawa, operational-wise, siyempre yung budget namin under the law, naka-constrain talaga siya sa ganong amount lang. So, we have to work within that challenge of funding, no? And then, pangatlo siguro yung sinasabi natin na yung budget every year. Kasi syempre, nakadepende rin po sa pagbabayad natin, yung magkano po yung i-allocate sa atin ng gobyerno. Pero ngayon po, na masaya po kami kasi yung challenge na yon sa budget, yung challenge na yun sa human resources, challenge sa operation, ay natutugunan na po. Kasi po, ang ating mahal na presidente, isa sa mga panawagan sa SONA 2023, tsaka 2024, ay ma-fast track at expedite na ang rehabilitation recovery. So, nagkaroon po sila ng budget sa amin. Dinagdagan po yung 2024 namin na budget from 1 billion, ginawang po additional 2.3 billion from unprogrammed funds. So, ibig sabihin po, dahil po sa nakita po nila yung efficiency ng opisina, nagkaroon po kami ng additional budget just before the year ended ng 2.3 billion. So, pagdating dun sa challenge na yon, medyo maganda na po yung outcome nun. So, nangyari na po ba na meron pong nag-claim pero hindi naman pala sa kanya yon? May nangyari na po ba? Opo. Isa pa po yan sa challenge natin. Kasi po yung mga internal conflicts among claimants, Yes. nangyayari po yan among siblings, no? Makakagulat kasi among siblings, meron hindi pagkakasunduan sa property, lalo na kung namatay na yung both parents, no? Iniwan yung property, walang mga papeles for extrajudicial settlement, hatian. So, nagkakaroon po tayo dyan ng solusyon. Ang solusyon po natin yan, nagtayo po tayo ng dispute resolution unit, mediation unit. So, i-refer po natin sila kung may nag-oppose, di ba, pinost po natin itong property na to, kiniklaim ni so-and-so, darating po dun yung mga kapatid na iba. 10 po sila, no? Isa lang po yung naka-post. So, darating po dun yung siyam. At sasabihin, kami ang kasama dyan sa property na yan. So, kailangan din kami mabigyan ng compensation. So, ang mangyari po niyan, kapag hindi po sila nagkasundo agad, through a compromise agreement, i-refer po namin sila sa dispute resolution unit. 4 po ang miyembro doon, yung mga eminent members ng society. Ibig sabihin, mga talagang nag-dispute resolution experts, mediators, na talagang tanggap ng community. So, iti-try po nila i-resolve, kausapin. Lahat po ng effort gagawin po kahit bisitahin pa po sa bahay nila at maghanap pa ng ibang kamag-anak na makakatulong doon sa conflict para hindi siya lumaki at mag-escalate. And then, ang nangyayari po, most often than not, nare-resolve po ng aming dispute resolution unit. So, isang innovation po yun na sa tingin ko, malaki po na itulong with regards to minimizing conflicts like RIDO, yung pag-escalate into violence. So, isa po yun. So, ma'am, bago po natapos yung 2024, ano pa po yung mga achievements ng Marawi Compensation Board na gusto niyo pong i-share?
So, pagdating po sa achievement, ang Marawi Compensation Board po, simulat sa pool pa po nung pagkaka-appoint namin, no, nagkaroon po kami ng marami pong achievement kasi nagkaroon po tayo ng opisina kung saan dudulog lahat ng ating mga claimants na sinasabi nating 14,495 structural owners and debt claimants, no. So, meron po silang opisina na pupuntahan. Hindi pa po ito nangyayari sa ating bansa, no. First time na pagkaroon ng devastation, merong opisina na tutugon agad-agad doon sa inyo. And then, pangalawa po, meron tayong maayos na proseso at sistema kung saan yung pagtanggap ng inyong papel hanggang sa pag-award sa inyo ay transparent po tayo. Kasi po, pinopost natin yan. Several layers po ng transparency and accountability mechanism. And then, yung pang maganda po doon, yung kung sinong gustong mag-oppose at talagang gusto niyang patunayan, ay binibigyan pa po natin ng napakalawak na opportunity para mag-oppose. From the start up to the very end, meron po silang opportunity. And then yung pong ating mga lawyers, engineers, at saka na-hire na mga personnel ay halos talagang dedicated at committed doon po sa paghiling at pagbangon ng Marawi. Kasi po, mga Maranao po kami. So, kami po ay talagang taos-puso talaga na siniservisyo namin talaga na yung mandato ay ma-achieve ng opisina. So, marami pong achievement. Kasama na rin po dyan siguro yung pag-secure natin ng additional budget, no, para sa taong 2025. Kasi po, aside from yung budget natin noong 2024, nadagdagan ng 2025, nagkaroon po tayo ng additional 2.3 plus 1, 3.3 budget for this year. Na malaki po ang katambas nun, siguro po mga 3,000 claimant ang mababayaran natin for 2025. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang iba pang proyekto at programa ng Marawi Compensation Board ngayong 2025. Kasama pa rin si Attorney Maysara Dandamun Latif. Manatiling nakatutok, magbabalik pa rin ang Bagong Pilipinas ngayon. Comelec Usapang Halalan 2025. Malapit na. Dito lang sa BTV. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon, kasama pa rin si Attorney Maysara Dandamun Latif. Attorney, para sa taong 2025, ano po yung target na bilang ng claims ang gusto nyong ma-process at paano po inyo ito tututukan? So, sa 2025, ang tinatarget po natin ay 3,000. So far, nakaya naman natin last time na kahit na kakabago-bago lang natin na 1,500 na halos, no? Kalahati yung tinatarget natin. But with the help of the government na magkaroon ng additional plantilla, kakayanin naman yung 3,000. Yun po. So, 3,000 ang ating tinatarget po talaga. Inshallah, God willing po. In terms of yung sa proseso po, ano po yung gusto nyong i-improve para mapabilis yung pag-process ng claims? So, ang iniisip natin sana ngayon, mapabilis sa pag-deliberate ng board and bank. Kasi yung board and bank, 9 board members siya, di ba? So, dapat hindi tumagal doon sa amin yung papel. Dapat pag-touch namin kaagad ng papel within at least 28 days or 15 to 28 days. Tapos na lahat yon. Meron ng approval, meron ng or disapproval, and na-post na lahat. So makapagbayad tayo. From the time na nagkaroon ng clarificatory hearing, dapat within a month na ilabas na natin, tapos na i-post na yon. So 2 months sana at least yung pinaka-waiting time from the time na nag-hearing sila at time na na-post sila, 2 months sana makuha na nila yung kanilang award. Kasi talaga excited yung karamihan na makuha na dahil nakita na nila yung kasamahan nila na halos 500 na nakakuha na, di po ba? So parang sabi nila, kami naman yung next. So kailan ba kami? Ang challenge po talaga ngayon yung pagda-download. Kasi syempre yung downloading, di natin yun control, no? And then sabi nyo nga kanina, ano naman yung primary data? Yan din po yung isa sa nakikita nating challenge. Kasi yung karamihan din po, sabi nila,
nung nasiraan sila, hindi naman nila naisip bitbitin lahat yung kanilang papeles. Yes. Ang binitbit lang nila, anak nila, tsaka sarili ni damit nga raw, hindi nila na idala dahil syempre yung time is 48 hours lang yata bago ka umalis or less than that. So, ang challenge po talaga is how to make sure na yung data nila na makuha namin ay reliable. So, yung lack of primary data and then use of secondary data, ibig sabihin yung pag-resort natin doon sa available data sa government. Yun po. So, mula 2017 hanggang sa ngayon, meron po bang nasa temporary shelters pa rin? Tsaka yung nabanggit nyo kanina na meron pong kayong kailangan i-resolve dun sa shelter na yun? Yung po sa temporary shelter, nasa, as of today, 5,000 pa po yung nando doon. Families? Yes. Meron na tayong 2,000 yata na permanent shelter na ginawa ng government. Permanent para doon sa hindi na talaga makakabalik at tumanggap na sila ng permanent na housing. And then, the rest po, mga 3,000 temporary shelter. So, yung kabuuan po nila ay mga 5,000 families. Yun po yung kabuuan nun. Curious lang ako, ano po yung reason bakit hindi na sila makakabalik at inavail na lang po nila yung permanent shelter? Yung hindi na po makakabalik, ito po yung mga dinimolish na po yung bahay at tinayuan na po ng mga barangay hall, convention hall, tinayuan na po ng mga government projects. So, hindi na po talaga sila makabalik. So, tumanggap na lang po sila ng housing project. Binili na kumbaga yung property nila. Yung lupa po. Opo. Pero yung structure po, parang ang Wala na. nakalagay sa batas, babayaran pa rin. So, parang ang sabi po nila ng government, ng batas, i-minus na lang daw yung natanggap nila na building, like kung housing man yan, doon sa kabuuan na makukuha nila pag nag-claim sila. Ma'am, kanina nabanggit niyo yung dedication talaga ng mga engineer, lawyers at yung mga kawani po ng inyong tanggapan. Pero kung meron kayong wish list, ilan po talaga yung ideal na tao na kailangan para maisakatuparan niyo yung inyong trabaho? At this year po ba meron ng nadagdag? This year po, wala pa po. Pero under process na po yan ng Department of Budget and Management. Ang sinabi po nila sa atin, sa tanggapan natin, yung additional 50 po. Kasi as of now, 197. Yung additional 50, yan po yung wish list namin. Na sabi namin, kung may bigay nyo sa amin yan, yung 1.5 namin, magiging 3,000. Dahil kabuuan yan, lawyers, engineers yan. So pag binigay po sa atin yan, successful po at least yung Marawi Compensation Board na ma-achieve niya yung target niya. Kasi napatunayan naman po natin last year na with that amount of employees, nakuha namin yung kalahati nun. So this year, with the additional employee na 50, we could target another 1,500. So yun po yung wish list talaga ng Marawi Compensation Board. Pero with the workforce po na nabanggit ninyo, kumusta naman po yung efficiency ng kasalukuyang plantilla at ng mga contract of service? Ayun nga po. So, dahil wala po tayong plantilla na 50, lahat po yun naka-contract of service. So, affected din po syempre yung ating capacity building kasi dahil ginagamit natin half of the budget for operations sa hiring ng ating ng contract of service or job order ng mga engineers, lawyers, legal assistant, ang nangyari po na medyo nagkakaroon po tayo ng kakulangan in terms of capacity building na kailangan sana natin yon. Pero marami naman po nag-a-apply. Ang application po talaga pagdating po 1:200, ganun po. Kasi po, Marawi Compensation Board po, marami po talagang gustong mag-join. Kasi nakita nila na it's a peace-building effort at saka magiging part sila ng social healing po. Yes. So marami po talaga. Ma'am, kanina nabanggit natin yung mga nasa temporary shelters, pero meron din pong mga ng ibang probinsya na nung siege. So, meron na po bang naka-claim at babalik? At yun nga po is, ang ina-anticipate at ang hope natin makabalik na talaga sila. So, meron po ba tayong datos sa mga nagbabalik mula sa karating probinsya? Yung pong nakaalis po during the siege, yan po ay diaspora na po. No? Yung iba nagpunta na po outside Marawi, nagpunta na po sa mga ibang mga probinsya para doon na po sila maghanap buhay kasi nga nasira yung kanilang hanap buhay at ang kanilang ari-arian. No? So ngayon, yung iba po na naka-receive na ng claim, unti-unti naman po nagbabalik at sabi po nila sa akin, habang kinakausap ko sila, yung kanilang mga nare-receive na claim, lalo na po dun sa talagang magaganda yung naging bahay before,
at maganda yung negosyo, ipapatayo po nila ng kanilang bahay ulit. So sabi nga nila, ini-invite nga nila ako na sabi nila, Madam Chairperson, sana po makapunta po kayo doon sa ginagawa naming bahay para makita nyo po na yung binayad ng gobyerno, hindi po nasayang kasi pinagbahay po namin at makakabalik po kami ulit sa Marawi. So, yun po yung pinagpapasalamat ng tanggapan natin na yung mga nakatanggap ay paunti-unti na po silang bumabalik sa Marawi po. At makikita naman po natin dahil nagbabahay po sila doon. So, masasabi nyo na unti-unti na nagiging normal na yung pamumuhay doon sa Marawi? Pagdating po sa ating tanggapan sa pagbabayad po natin, masasabi po natin na part po tayo ng rebuilding at saka social healing ng Marawi. Sana po tuloy-tuloy po yung tanggapan namin na magbigay pa po ng compensation at yun nga, yung tinatarget natin this year kung mas marami, mas masaya, di po ba? Kasi yung pong 1,200 ngayon na naghihintay ng bayad kasi nakapagbayad na po tayo ng 500. So may 1,200. Nihintay lang po nila ngayon ma-download yung pondo from DBM. Kasi po ang sistema po, parang billing, no? Pag natapos ka ng 30 days, automatic, walang nag-post, papasama na namin yung pangalan mo sa DBM. And yung DBM naman, ida-download naman sa pangalan niya yung cheque, no? So, parang mas maganda po yun sa atin, no? Kasi mas sigurado po tayo na mas transparent po yung system natin. And pag nakuha po nila yon itong 1,200, in addition do sa 500 last year, edi po ba napakadami na po ng tao na nakatanggap at babalik sa Marawi. Sabi nyo kanina, hanggang 2028, target nyo talaga na matapos na yung distribution. Paano kung sakali lang na hindi pa po matapos, kulangin pa rin ng panahon? Sino na po yung magpoproseso ng mga claims na ito? Ayan po, nakalagay naman po at klaro sa ating RA 11696, yung Marawi Siege Victim Compensation Act of 2022 na it should be the Department of Housing and Urban Development po, Human Development of DSUD, ang magte-take over po lahat ng mga naging trabaho po namin. So they will be the one to pay, no, yung mga unpaid na mga victims po ng Marawi. So huwag po mag-alala kasi meron naman pong yun po, abang ang gobyerno para po doon sa mga hindi aabutan. Kasi marami din po na late na rin nag-file ng claim. Talagang hinantay pa nila yung pinaka-last day. Ako nga, nag-extend pa kami doon hanggang gabi. Talagang pinahabol ko, sige, i-stretch natin yung ating working hours. So, marami po talaga rin na late nag-file. So, syempre, kapag nandun ka sa tail end, natatakot ka, sino kaya magbabayad sa akin kung sakaling hindi kami mabot sa 2028? So, meron po, this should po. Pero at the rate you're going, attorney, at kung mabigay po yung mga taong kinakailangan nyo, sa tingin nyo, matatapos naman lahat by 2028? Opo, inshallah po, ang Marawi Compensation Board po ay talagang nagdo-double time naman po kami. Ngayon nga, ang ginagawa na ng board, additional dun sa innovation natin na sabi natin may mga dispute resolution unit, tapos yung mga engineers natin, mabilis din sila kumilos for ocular, yung mga lawyers natin, pinapa-double time. Yung pong board din and bank, ay may tinatawag na pre-deliberation, yung technical committee, na para mabilis lang yung viva voce. Ibig sabihin, kapag nakita na yan ng pre-deliberation committee, dumaan na yan sa pre-deliberation committee, at nakita na tama lahat yung in order lahat po yung claim, pati po yung existence ng structure, viva voce na lang po, mabilis na lang po. So, nakakatapos po tayo ng claim na in a day, 60, no? So, kung ita-times mo yan for 4 weeks, no, magiging 240. So, kakayanin po namin yung target namin. Kasi ang target talaga natin is 3,000. So, kumusta po yung Marawi ngayon? Yung sinasabi nyo kanina, may mga properties na binili, ginawang ospital, ginawang ano po yung ginamit sa barangay. Nagkaroon na po ba ngayon ng mga ospital doon? Tapos yung eskwelahan, nakabalik na po ba yung mga estudyante? Yung pong eskwelahan, may mga nakakuha na rin po ng claim na school, no? Yung pong school ng government, naitayo na po lahat yun yung ating elementary school. Yun namang mga kolehiyo na nagpa-file pa ng claim, may mga naka-receive na rin po. Yun namang hospital po, nag-start na rin po sila. So, lahat naman po nung mga malalaking infrastructure ngayon, kasi malaki rin na business nila doon sa lugar,
bumabalik na rin po para magtayo. Kasi importante yung ospital di ba? Dahil kung may emergency, lalabas pa sila ng Marawi, pupunta pa sila sa mas malayong lugar. Kung yung biyahe din, lalo na kung gabi or madaling araw, di ba? Pati yung mga simbahan po, yung mga Yung mosque. mga mosque po, karamihan po doon mga 9 or 10 na paggawa na po yata ng government nung last year po. Ano naman po yung masasabi nyo, attorney, sa suportang natanggap ninyo mula sa pamahalaan para sa Marawi Compensation Board at sa mga biktima ng siege? Yes, of course. Ang masaya po ang Marawi, no, na nakatayo na po ang ating Marawi Compensation Board sa pamamagitan po ng suporta ng ating pamahalaan, ng ating Presidente Bongbong Marcos. Dahil po talagang sinabi po niya sa atin, no, na bilisan nyo yan, kailangan makabayad na kayo agad. So ginawa natin talaga na nagmadali po tayo na magbayad, no. In fact, the same year na nag-oath kami, nagbayad na po kami agad-agad ng ating mga death claims. And then, yung suporta po talagang makikita po natin na 100% support naman po yung ating Presidente at ang ating Secretary, no, ating Executive Secretary, DBM Secretary, dahil nandyan po talaga sila nakaantabay sa ating opisina at nakikinig po sila kung ano pa po yung mga kakulangan at mga hamon na dapat naming harapin. So, masaya po ang Marawi Compensation Board kasi isa po kami sa mga nakikita namin na priority po ng gobyerno para po bumangon muli at magkaroon na po ng normalidad ang buhay ng mga taga-Marawi. So ma'am, bukod po sa mga nabanggit, ano pa po yung aasahan ng mga biktima nitong Marawi Siege mula sa MCB ngayong taon? So, sana po, no, with our combined, kung magkakaroon po tayo ng combined effort from the government also for additional plantilla personnel for engineer and lawyers, maasahan po nila na yung aming pong target, no, this year ay ma-achieve po namin. At sana po tuloy-tuloy po yung suporta sa amin ng ating mga kababayan, lalo na sa Marawi. At dagdagan pa po yung pangunawa sa amin dahil ang aming pong tanggapan ay talagang isang quasi-judicial body. Isa po itong maproseso po talaga kasi yan po yung hinihingi ng batas. Yung pong nakaatang sa atin na proseso ay talagang ito po talaga ay talagang hinihingi na batas na ibigay natin sa kanila. So, maasahan po nila na ang Marawi Compensation Board po ay talagang patuloy na i-expedite po ang pagpaprocess ng claim. Attorney, sa may mga tanong about their claims o dun sa mga hindi pa nagfa-file ng claims, saan po sila pwede makipag-ugnayan? So, doon po sa mga nag-file po ng claim, kasi po yung hindi po nag-file, lapse na po yun at waive na po yun under the law, no? Doon lang po tayo sa nag-file within the time frame na sinabi ng batas, no? Up to July this year, no? Maaari po kayo makipag-ugnayan sa amin sa Marawi Compensation Board. Pumunta po kayo sa opisina namin sa Mindanao State University at magtanong po kung ano po yung status. Meron po tayong Know Your Status din po sa aming Facebook page. Meron pa rin po kaming Know Your Status ng iyong claim sa aming MCB website sa www.mcb.gov.ph. And meron din po tayong mga emails na nandun. Pwede po kayong mag-email, provide your identity kasi under our data privacy, kailangan po talaga i-provide nila yung kanilang ID. So, yun po. Okay, ma'am, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi ninyo sa amin, Attorney Maysara. Malaking tulong sa mga biktima ang hakbang ng pamahalaan na mapabilis at maipamahagi ang nararapat na tulong sa mga biktima ng Marawi Siege. Ang aming tanong dito sa aming segment na Mission to Accomplish, ma'am, ano po yung gusto ninyong maisakatuparan this year? At kung sabihin na natin na kung hanggang 2028 lamang po ang inyong tanggapan, ano po yung pinaka-mission na gusto ninyong ma-accomplish? Mission accomplished po kami kung ang ating Marawi Ground Zero, yung most affected barangay na 24, at yung 8 other affected barangay ay makabalik po sila sa lalong madaling panahon. At bago pa po mag-end yung aming termino sa 2028, ay makita po natin na nakabangon muli ang mga Maranao sa Marawi. Yan po ang sinatawag nating mission accomplished. Okay, ma'am. Maraming salamat po ulit sa inyong oras, Attorney Maysara Dandamon Latif, Chairperson ng Marawi Compensation Board. Thank you, ma'am.
At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Sama-sama ulit tayo bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. At mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.